Ito na nga mga banatero, sa dito tayo ngayon para kausapin ko ang man of the week. Talagang malupit na malupit dahil sa nangyari ditong Sunday. Ngayon Tuesday. Mainit na mainit pa rin po. At ang umatin po doon, talagang inabangan ng tao, walang iba kundi si former ES po na si Atty. Vic Rodriguez. Magandang araw po, sir. Hi, good evening. Good evening, Banat Bay. Good evening, Coach Oli. Good evening, Boss Dada. Good evening sa lahat ng inyong mga taga-subaybay at mga tumatangkilik sa inyong vlogs. Sir, umpisa na natin. Unang tanong, bakit kayo nandun? Ano bang nasa isip ninyo at umaten kayo doon sa Leaders Forum na yun? I was in Davao because like the Davaoenos and Davao City and most of the Filipinos and quite the three of you, because I am not for sale. At kailangan nating labanan yung ginagawang paglalapastangan sa ating saligang batas. Marami nagtanong sa akin, bakit sa Davao, yung may politika, siyempre maglalabasan yung mga trolls, yung mga kanya-kanyang media operators ng tinamaang grupo at pinapalabas, ito ay away lamang ng dalawang pamilya. Maling-mali yun. Masyado talagang dinalapastangan ang katalinuhan ng Pilipino. Walang away political dito. Ang pinag-uusapan dito, yung paglapastangan sa ating saligang batas sa pamamagitan ng pagsubo sa mga ordinaryong mamamayan ng Bastardong People's Initiative. And I was in Davao kasi sa Davao nagsimula itong Leaders Forum, ang movement to go head-on against this fake, deceptive, tyrannical, and graft-ridden People's Initiative. So sinabi niyo nagsimula, meron ba itong kasunod? Part of the Leaders Forum, yung tinatawag na way forward, ay iikot sa buong bansa at gigisingin ang mga Pilipino na huwag nating pahintulutan itong ginagawang pambabalahura sa ating saligang batas. Alam niyo, mga kababayan, ngayon meron tayong gumaganang saligang batas. Nandyan sa section na Articles 3 rather, ang ating Bill of Rights. From the Montagot mainstream media, walang ibinabalitang mga halos totoong balita. Buti nga ang social media, tinatawag lang yung media, nandyan kayo. Diba? Gumagana pa yung ating fully operational, fully existing ang ating saligang batas. At narito yung ating Bill of Rights. Pag sinuko natin ito, ang pumayag tayo at sangayunan natin yung ginagawa nilang paglalapastangan sa saligang batas, hindi na nila ibabalik yung mga karapatan yan na nakasaad sa ating saligang batas. Kaya huwag tayo pumayag. Pero ito, di ba, parang ang dating is, yung mga nangyari noon, it's because of this PI. Ito na nga, sinuspend na nga ng COMELEC. Hindi pa ba kayo titigil? Wala na, suspend dito. Thank you for asking that. And dapat malaman ng ating mga mamamayan yung pagsuspindi ng Commission on Elections. Sa tingin ko, ang aking personal na analysis at pananaw, parte ito ng kanilang plano na pag tayo na bulilyaso, Chairman George Garcia, itigil mo pansamantala or indefinitely yung pagproseso ng People's Initiative. Unang-una, nalalaman ito ng chairman ng COMELEC, hindi mo dapat sinimulan ang pagproseso ng mga pag-validate ng pirma. Hindi mo dapat inutusan ang mga kawani ng COMELEC na i-verify yung mga pirma. Bakit? As early as 1997, meron ng permanent TRO ang Korte Suprema doon sa kasong inihain ni dating Senadora Miriam Defensor Santiago. Malinaw ang ruling ng Korte Suprema doon. The COMELEC is prohibited from entertaining any petition on initiative on amendments to the Constitution until an enabling law is passed by Congress. Malinaw yun. Ngayon, kung hindi mo alam yan, mas may problema rin tayo. Chairman ka ng COMELEC hindi mo alam itong batas na ito. It's a law because it's a jurisprudence. It's a decision by the Supreme Court. So you cannot feign ignorance. So may nilalabag si COMELEC. Labag na labag. Labag na labag. Makikita pa natin. At marami siyang paglabag. Itong ginawang insertion na 70+ billion pesos sa pondo ng COMELEC, walang hindi dumaan sa
committee hearings yan. Wala rin, hindi rin demand sa plenary yan. Yan ay isiningit during the bicameral conference committee meeting at nagkaroon sila ng karagdagang 70 billion pesos. Ito raw ay gagamitin para sa mga plebisito. Kasama na dyan yung initiative and referendum. Kumbaga pa, lagi kong sinasabi, kumbaga pa sa isang krimen, premeditated itong ginagawa nilang paglapastangan sa ating saligang batas. Kaya wag nating hangaan yung pagsuspindi ng COMELEC. Kaya nyo sinuspindi dahil unang-una sumipa at nagising na ang sambayan ng Pilipino. Natauhan at yun nga, hindi kami for sale at huwag nyo na kaming utuin. Lapit sa puso ko sa ito sapagkat ang dami ko nakakausap both retired and incumbent judges, justices, law practitioners, and those in the government lawyers. Ang sinasabi ko, alam ninyo, kung hindi natin pagtatanggol ang ating saligang batas dito sa lantaran ng paglalapastangan na ginagawa noong mga tinatawag pa naman nating kinatawan ng tao kada distrito, mabuti pa isuli na natin yung ating lisensya na makapag-practice bilang abogado. Wala tayong silbing abogado. At alam naman natin lahat, in all humility, na ang mga abogado occupies somehow a special spot or place in the community. Pagka may mga problema, tatakbo sa abogado. Parang doktor yan hindi ba? So ngayon, hinahamon tayo ng pagkakataon. Ito ang hinihingi ng panahon. Let us step up. Whether you are for or against charter change through people's initiative, magandang pag-usapan natin. Kesa yung sila-sila lang, usapang magkakaradyo lang na paglabas, bulaga, yun ang ating saligang batas. So, anong inaantay nyo para somehow medyo tumigil to, itong sabihin ba ng COMELEC na hindi pwede yan? O iatras ng Kamara? Ano ho bang inaantay ng movement? I think the most convincing thing is when President Marcos will speak on the matter. He will step in, he will step up, and talk to the people at sabihin niyang pinatitigil niya ang hindi siya sang-ayon dito at pinatitigil niya ang kanyang mga kaalyado, supermajority. Pag nagsalita ang Pangulo, sigurado titigil yung mga yan. Di ba? Never mind the House leadership. I don't think it will be forthcoming anytime soon. But who knows? At nagising na ang sambayan ng Pilipino, baka naman sakali na matauhan din sila na hindi ito gusto ng taong bayan. Kaya lang, nagsasalita na si Marcos ngayon, hindi nakikinig ang Kamara. He needs to be more assertive. And, magsalita lang ng sincero Pangulo, titigil niya. I-commit niya na hindi siya sang-ayon dyan at inaatasan niya ang liderato ng mababang kapulungan na itigil niya. Titigil niya. Pero hanggat walang ganun na open declaration and instruction, call it an instruction, or even an appeal, kasi nga, alam ko naman ang susunod dyan hindi ba? Na the President cannot do that. He is the head of the executive, but we are from the legislative branch, so separation of powers. Alam naman natin yun But huwag na tayong magbulaan pa sa ganung bagay. Pag sinabi ng Pangulo, susunod yan. So it's not enough yung statement ni Senate President na sinabi na ni PBBM. Kailangan talagang siya ang magsalita. Kailangan. Para sa akin, bilang isang mamamayang Pilipino, yun ang inaasahan ko sa Pangulo ng bansang Pilipinas. So do you think tama yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na itong People's Initiative is walang iba kundi ang asawa niya at saka si Speaker Romualdez? I can speak of that whether it's yung asawa niya. Yung topic lang natin na charter change, basta pang akin, basta pagka gusto mong patigil yan, titigil yan. Once you assert your presidency at sabi mong itigil nyo yan, hindi yan ang kinakailangan ng bansa natin ngayon. Look, today is, today, nag-increase na magkano yung gasolina.
at ang presyo ng diesel, magkano na ang palitan ng piso at dolyar. Ito ba ang makakapagbigay ng pagkain sa lamesa ng bawat pamilyang Pilipino? Charter change ba? O ito ang magbibigay ng mas mahigit na pagkain at masasarap na inumin sa mesa ng mga nagtutulak ng Hawad na People's Initiative? Importante yung ordinaryong yung interest sila ang ating atupagin, hindi yung interest ng ilan na haman sa kapangyarihan na ang gusto lamang ay mapanatili yung kanilang sarili, yung kanilang pamilya, yung kanilang angkan sa kapangyarihan. Pero sir, do you think kaya hindi nagsasalita si Marcos about this? He's too weak? Kailangan maging assertive siya. Kailangan mas may umpang, mas may impact yung kanyang pagiging Pangulo at pag-utos sa kanyang mga kaalyado. Supermajority lang, ibinibida yan. Supermajority, ang bilis magpasa ng panukalang batas sa House, sa Senado, pag sinabi ganyan. Oh, this is the time. Pero may nagtatanong din na baka naman in reality nasa kanya yung command. It's not, di ba, iniisip ng iba na si Romualdez to, ganito. Pero iniisip din man ng iba, imposible naman gagalaw si Romualdez nang hindi inutusan ni PBBM. What do you think of that? Whether nasa kanya yung command o wala sa kanya yung command, kaya nga ang sabi ko, you have to step in, he needs to step up, and make that categorical pronouncement that you are not for the charter change through People's Initiative, and you are, wag nang utos, sige na, pagbigyan na natin, may separation of powers tayo, hindi ba? May respeto tayo sa co-equal branch. You make an appeal. As your president, who enjoyed a 31 million plus mandate from the Philippine people, I urge you, and if I have to say please, probably please, stop doing this fake People's Initiative because it's causing so much division. Sabihin niya yun. Pero, sir, ito, since kayo, siya pa sinasabi niyo, merong mga ibang frustrated na. Kaya nga siguro, isa doon si Mayor Baste. Parang frustrated na siya na walang ginagawa ang Pangulo at kaya nga niya sinabing, mag-resign ka na lang. Would you support that call? Ang konteksto kasi sa akin nung mensahe yun ni Mayor Baste, that even that statement applies to him, I think. I felt him during that forum in Davao. Sa tingin ko, kahit yung kaya niyang gawin. Parang ang nagkataon lang na ang Pangulo ay si Pangulong Marcos. But regardless of the political personality occupying the office of the President, tingin ko tama si Mayor Baste. At yun din ang sentimento ng lahat ng Pilipino. Hindi lang para sa Pangulo, all elective officials. Kapag nawalan ka na ng pagmamahal at aspirations para sa iyong bansa, o para sa iyong probinsya, o para sa iyong munisipyo, o para sa iyong barangay, the honorable thing for you to do is to resign. And that applies to everybody.